Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Papa! Mama! Nadidinig ng batang may isinisigaw ang papalayong mga magulang. Subalit hindi niya naririnig ang mga ito. Tinatangay siya ng malalaking alon. Iniabot ng mga ito ang mga kamay sa kanya. Ang munting braso ay pilit ding inaabot ang malaking kamay. Subalit nawala na ito sa paningin niya. Muli siyang sumigaw. Papa! Mama! Giniginaw siya. Maraming tubig sa paligid niya. Hindi siya makahinga. Lumulubog siya sa tubig. Nang biglay, narong muli ang mga kamay. Mapagpalang inabot siya. Iniahon at ikinulong sa mga bisig nito. Iha! Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Naghahabol ng paghinga. Umaagos sa bibig niya ang tubig na inoma. Pahikbing yumakap sa matipunong dibdib na iyon. Mahigpit na kumapit sa liig, sa takot na muling bumalik sa tubig. Nilalamig po ako. Natatakot po ako, Papa. Shh! Hindi ka namin pababayaan, anak. Kami ng mama mo. Cassandra, anak. Gumising ka na. Si Nanang Marcela na banayad na tinatapik ang dalaga. Cassandra! Nanang? Naalimpungatang nagmulat siya. Napahawak sa braso ng matandang babae. Aba, iha, nananaginip ka. Sumisigaw ka at umiiyak ka. Bumitaw siya sa braso ng matandang babae. Tila hapong-hapong napatitig sa kisame ang dalaga. Tinuyo ng likod ng palad ng basang mga pisngi. Pagkatapos, ibinalingan ng tingin ang tiyahin. Iyon na naman ang panaginip ko, Nanang. Gusto kong isiping ipinahiwatig ng mga panaginip ko ang maagang pagkawala ni Papa at Mama sa akin. Muli siyang umiyak. Bata pa lamang siya, napapanaginipan na niya ang ganong eksena. Minsan ay nagigising na niya sa kaligitnaan ng gabi ang mga kasambahay tulad ngayon. Minsan naman, nagtutuloy sa ibang panaginip hanggang sa makalimutan na niya iyon sa umaga paggising niya. Nagkalambong ang mga mata ng matandang babae. Ipinapayo ko sa iyo magbakasyon ka muna sa ibang lugar, anak. Hindi madaling tanggapin ang pagkawala ni Elvira at ang uri ng pagkamatay niya. At hindi ka pa man lang nakakabawi sa pagkamatay ng mama mo. Sinaktan ka naman ni Luis. Marahil ay kailangan mo maglibang muna. Lumayo sandali. Pinuno ni Cassandra ng sariwang hangin ang dibdiba. She was so fascinated by the place. Maraming magandang park sa Maynila at may mga puno rin naman. Subalit lahat ng mga iyon ay ginawa na kamay ng tao. Ang mga puno'y itinanim sa sadya. Hindi tulad ng nakikita niya ngayon. The place was so exotic. Isang maliit na kagubatan. Maliban sa hawla ng mga hayop, ay natural na ang lahat. Kahit nga sa loob ng hawla, ay may mga matandang puno na lumalampas pa sa pinakatuktok ng hawla. Nasa ere ang samyo ng mga bulaklak na hindi niya kayang bigyan ng pangalan ng iba. Humahalo sa samyo ng mga puno ang lumot at damo at lupa. Mga punong kahoy na hindi abot tanaw niya ang pinakadulo niyon. Dahil sa tayog at sintanda na yata ng panahon at mga baging na ang buong akala niya ay nag-i-exist lang sa sini. May lagun na ang gitna ng puno ng lumot at tubig. Hindi man made ang lagun. Tulad ng mga matatandang puno ay naroon na iyon. Nakatunghay sa lagun ang isang puno ng santol
na halos wala ng dahon. Subalit hitik naman sa bunga. Bungang nalalaglag lang at wala nang nagkaka-interes pa. Sa paligid ay maririnig mo ang awitan o iyakan ng mga ibon. Sa bawat hawla ay nababasa niya ang mga scientific names ng mga hayop na duda siya kung matatandaan niya ang kahit na isa doon. Iyan mismo mo ang lalaking agila. Turo ng guide ni Cassandra. Sa agila nakadapo sa isang puno ng kahoy na nakakulong sa isang malaking hawla. Ang hawla ay naka-elevate mula sa kinaroroonan nila. Marahil ay mahigpit sa 4 layo mula sa viewing distance. No one is allowed to come closer. Tinangalan ng dalaga ang monkey-eating eagle na tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan. Ang mga claws nito ay tila bakal na nakakapit sa sanga ng malaking kahoy. Ayon sa nabasa niya, ay aabot ng more or less 7 feet ang pakpak nito pag lumilipad na. Inikot niya ang mga mata sa paligid ng hawla. And somehow, nakadama siya ng lungkot para sa ikalawang pinakamalaking ibon sa buong mundo. Paano nito maibubuka ang pakpak sa maliit na lugar na ito? Bahagyang nabawasan ang excitement na nadama niya para sa lugar na iyon sa naisip. Inikot niya ang paningin sa paligid. Sa nagkalat at iba't ibang hugis at laki ng mga hawla. Ang monkey-eating eagle at ang mga kasama nito'y nakakulong. Gayon din ang iba't ibang espesye ng agila at mga ibon na nagagandahan sa kanilang kulay. Pati na rin ang iba't ibang hayop. Muli na ibinalik ang tingin sa agila. She was sure na imahinasyon lang niya ang nakikitang ang mabangis nitong mukha ay tila malungkot sa kanyang paningin. Siguro, hindi ka mamamatay kung hindi ka kukulong. Bulong niya na para bang maririnig siya o maiintindihan nito. Binigyang katwiran ang pagkakakulong nito at na iba pang mga agilang naroon. Maraming makasariling tao ang nagnanais na hulihin ka at patayin ka upang gawing koleksyon. Then, you will be lost forever. Duktong muli niya na pabulong. Gusto niyang matawa sa sarili. Tinitigan ng guide na nakatingin sa kanya at ngumiti siya dito na akala mo'y naiintindihan siya. Ang guide niya ay rekomendado ng hotel at isang kababatang lalaki na marahil ay nasa edad 18. Siguro iniisip ng lalaking ito na loko-loko siya dahil nagsasalita siya o kinakausap niya ang agila. Ma'am, may anak po yan. Pagbibigay impormasyon ng guide sa Tagalog na may puntong local dialect. Sa pamamagitan po ng artificial insemination na babaeng agila. Tumango siya. Narinig na niya iyon. Ang bagong silang na agila ay tinatawag na Pag-asa. Angkop na pangalan dahil sa pamamagitan niyon ay baka hindi tuluyang mawala sa lupa ang monkey-eating eagle na iilan na lang ang natitira sa buong Pilipinas. At kung hindi siya nagkakamali, 5 sa mga ito ay nasa bulubundukan ng Luzon. Ilan lamang nasa captivity, kabilang na ang nasa hawlang iyon. Kanina may nabasa siya. Ang ibong ito daw ay hindi naman nagtataglay ng isang moral code, ay napapanitiling tapat sa kanyang napiling asawa. Ang kaisipang iyon ay naging sanhi upang hindi man niya gustuhin ay pumasok sa isip niya si Luis at ang lantarang kataksalan nito. Nasaktan siya ng labis dahil sa panahon na kailangan niya ang kasintahan ay saka nito napiling magpakita ng tunay na kulay. Nasasaktan halos siya sa naisip kung hindi nagsalita ang guide at sabihin sa kanya nakita na niyang halos lahat na kabuuan ng park na iyon at itanong nito kung ano pang gusto niyang gawin. Salamat ha. Siguro gusto ko na muna magbalik sa hotel. Sugot niya at nagpatiunang lumakad. Binaybay ang daan na pinanggalingan nila. Mamayang hapon, Jose. Ano pa ba ibang magagandang tanawin dito sa Davao ang gusto mong ipakita sa akin? Nanggaling na siya sa Pearl Farm. Katunayan,
ay iyon ang una niyang pinuntahan kahapon ng hapon pagkatapos niya makapagpahinga. Ang hilltop mama, sagot ng guide. Mula po roon ay matatanaw ninyo ang buong Davao City. Maaari po kayo mga bayo. Horseback riding, umiling siya. Ano ba ang pagkakaiba na pangangabayo rito sa Davao kaysa sa Tagaytay o sa Baguio? Hindi niya gustong mamindas, pero natitiyak niyang mga pipitsuging kabayo ang nakalaang sakyan ng mga guests at ang lawak ng pangangabayuhan niya ay maliit din lang at paikot-ikot. Kung gusto man niya mga bayo, iyon ang masisiyahan siya ng gusto. Malayo ba ang hilltop na sinasabi mula rito? Tanong niya ulit, pero hindi humihinto sa paglakad. Mararaanan po natin man pabalik. Tiningnan niya ang relo sa braso. Alas 5:30 ng hapon. Siguro pwede na tayong dumaan muna roon bago bumalik ng hotel, di ba? Kayo po ang bahala mo, sagot ng guide. Hindi nagtagal ay tinaluntunan na sakyan ang papanghik patungo sa hilltop. Sa ituktok noon ay isang open-air restaurant na sadyang para sa mga local tourists. Mula roon ay natatanaw niya ang buong Davao halos. Ang mga bundok at ang mga kabahayan ay tila laruan sa liit sa kanyang paningin dahil nasa taas siya ng bundok. Pakaramdam niya ay nasa tuktok na siya ng mundo at tila abot niya lang ang mga ulap, ang langit. Pero bakit ganun? Bakit hindi siya masaya? Tuktok na ng mundo iyon. Pero bakit muli ay naroon na sa dibdib niya ang hindi may paliwanag na damdamin na tila gusto niya umiyak? Umiling ang dalaga. It's almost twilight na lalo nagbigay diin sa kalungkutang nararamdaman niya. Naapektuhan siya ng magagandang tanawin sa paligid at sa panahong vulnerable siya. Hindi siya sanay na nag-iisa. Wala na ang mga magulang niya at wala na rin si Luis. That must be it. Nilingan niya ang kasamang guide. Halika Jose, samahan mo akong merienda. Anong gusto mong kainin? Mabilis na umiling ang guide. Nako, hindi po mama. Kayo na lang po at maghihintay po ako sa kotse. Pagkasabi noon, ay nagmamadaling bumaba sa sementadong hagdan ang lalaki pabalik sa parking. Naiiling na sinundan ito ng tingin ni Cassandra. Pagkatapos ay pumanghik pa uli ng ilang baitang patungo sa restaurant. Saglit siyang napahinto na magtuon ng pansin niya sa isang tila maliit na aquarium sa may tabi ng railings. Nagsalubong ang mga matang sinilip ang laman nito. Aquarium nga. Subalit kaperaso lang ng tubig at hindi mga isda ang naroon, kundi buwaya. Dalawang munting buwaya na marahil ay 2 dangkal ang haba ng bawat isa. Nanggaling na siya sa Crocodile Park sa may diversion road. At nakita na niya ang 18-foot long na si Pangil at iba't ibang lalaking buwaya. Ang lugar na ito ay tahimik at ayaw niya magstay na matagal. At nagkalat ang maliliit na buwayang ito rito. Nawala ang pagnanais niyang lagyan ng laman sikmura. Muli siyang bumaba sa may bandang railings at pinagsawa ang mga mata sa kagandahan ng paligid. Hapon na at makulimlim ang panahon at malamig na ang simoy ng hangin. Inililipad ng hangin hanggang balikat niyang buhok. At akma niya itong hawakan dahil tumatabon sa kanyang mga mata nang mula sa likuran niya may biglang mahigpit na humawak sa mga balikat niya. Siguro nabusa ka na naman ng pera kaya natuto ka na naman umuwi. Wika ng malalim na tinig sa likod niya. Ang tila bakal itong mga daliri ay bumabaon sa balikat niya. Nakapagtataka naman na hindi nabanggit sa akin ni Tito Enrique at Tita Consuelo ang pagdating mo. Napapitlag si Cassandra sa paggulat nang biglang may magsalita sa likuran niya at may umakbay. Alam kong ayaw na ayaw mo sa lugar na ito. Anong ginagawa mo dito? May sarkasam nakapaloob sa tinig na iyon. Bitiwan mo nga ako! Protesta ng dalaga.
at sinikap na kumawala sa pagkakahawak ng estranghero sa mga balikat niya. Subalit bago pa niya may alis ang kamay nito, ay pakabigsi ang inharap ng lalaki. Pagkabig na nagpayaring halos makulong siya sa mga bisig na kung sino mang estrangherong ito. Natilihan ang dalaga. Antimano sinalaki ang ilong niya nang mabini subalit panlalaking gulo na humalo sa sariling amoy ng lalaki. Napakasensual noon. Napakasensual sa kanyang pakiramdam. Umasa siyang bibitawan siya nito sa pagharap niya at matanto ang pagkakamali. Subalit unang bumulaga sa paningin niya ang dibdib nito. Hindi lang basta dibdib. Napakalaki noon. Lalaking lalaki. Malamig at malakas ang ihip ng hangin dahil nasa pinakamataas ng bahagi sila ng syudad. Subalit bigla siya nakadama ng init. Gayong kani-kanina lang ay nilalamig siya. Naglakbay ang mga mata niya paitaas at pinipigilan ng paghinga para matanto kung sino ang lalaking ito. Tumaas pa uli ang mga mata niya hanggang sa mapilitan siyang tumingala para makita kung sino ang may-ari ng mga maditipunong bisig na nakayakap sa kanya. Na tila ba mayroon itong karapatang gawin iyon. Sinalubong siya ng mapang-uring mga mata na ang pagkakatitig sa kanya ay tila laser ng gustong manuot hanggang sa buto niya. Napunan na yan nagpipigil siya ng hininga habang hinahagod ng mga mata niya paulit-ulit ang mukha ng lalaki. An ordinary male face na hindi niya titingnan uli kung makakasalubong man niya sa mola. Ang buhok nito'y maiksi at maayos ng pagkakasuklay, bagamat may ilang hiblang bumabagsak sa uno nito dahil sa ihip ng hangin. Bumaba ang mga mata niya sa aroganting mga kilay na nagsasalubong. Iniwasan niya ang mga matang alam niyang galit. Kung sino man iyong ipinagkamali sa kanya, sorry na lang sa kanya. Though, she wasn't sorry for herself that she was in his arms right this moment. Mula sa tuwid ay may katangus ang ilong ay hindi maiwasang hindi bumaba ang tingin niya sa mga labi nito. Kada, ang mga labing iyon na para bang kay sarap halikan. Napakurap siya sa naisip. Mula nang pakasal sa iba si Luis, iyon ang kauna-unahang pagkakataong nag-isip siya ng sensual sa isang lalaki mula sa amoy nito hanggang sa mga labi. Well, ang lalaki sa nababagot na tono, ang mga matay na naniningkit sa pagkakayoko sa kanya. Kailan ka dumating? Ano na naman dahilan mo sa pagkakataong ito, ha? Napalunok siya at parang kinakabahan siya sa mga salita nito, sa boses nito. Kilala ba kita? Tanong niya dito. Kung bakit na-intimidate siya sa estrangherong ito, ay hindi niya malaman. Wala siyang tatandaang na-intimidate siya sa isang lalaki. Subalit hindi sumagot ang lalaki. Though, hindi pa rin makapaniwala ang mga mata nito. Hindi siya binibitawan nito. Bumaba tumaas ang mga mata nito sa mukha niya. Look, wika niya ulit. Nilagyan niya ng kaunting galit ang tinig. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, mister. At sana bitawan mo ako para makahinga ako. Subalit lalo lamang humigpit ang pagkakahawak nito sa baywang niya. Nasa isang intimate silang posisyon at sa isang pampublikong lugar. Mula sa malaking katawan nito ay pilit niyang sinisilip ang mga nasa restaurant. Subalit tila walang pakialam mga iyon sa kanila. Siguro sanay na ang mga itong makakita ng ganun tanawin. The place is for lovers. Lovers? Sukat sa naisip ay bumilis ang pagkakataas baba ng dibdib niya habang nasa harapan niya ang matipunong dibdib nito. Tumikim siya at sinikap na kumawala. Oh, it's really nice to be in your arms. Muli siyang tumikim at sinamahan ng ngiti ang sinasabi sa pagsasikap na humor ang pangyayari. Iyon ay kung magkakilala tayo. Pero hindi kita kilala eh. And unfortunately, you have mistook me for someone else. Nice voice. Sarkastikong wika ng lalaki na binitawan siya.
Mabuti na lang at naroon ang railings na kahoy sa likuran niya, kaya napasandal siya doon. Ang akala ko'y para lang sa pagkanta ang mga boys lesson. Itinuturo din pala nila kung paano ginagawa ang bedroom boys. Sa pagbitaw na iyon ng lalaki sa kanya, ay nagkaroon ng distansya sa pagitan nila at napagmasdan niyang mabuti ito. Paano kung naisip na napaka-ordinaryo mo? Wala sa loob na usal niya habang may paghangan tinititigan ng kaharap. Talking out loud, what she thought a while ago. Nagdikit pang lalo ang mga kilay ng lalaki. Ano? Biglang nanlaki ang mga mata niya. Ano ba sinasabi niya? Half thankful na padilim na at hindi makikita ng lalaki ang pamumulan niya. Tumikim siya ng 2 beses bago itinaas ang mukha rito. Look, mister. Bahagya na yung tinaasan ng boses. Hindi kita kilala. Ito ang 2nd araw ko dito sa Davao at nag-i-stay lang ako sa hotel. Kahit i-check mo pa kung hindi ka naniniwala. Natigilan naman siya sa nasabi. Paano naman niya ibibigay dito impormasyon? Ay hindi niya mahanap sa matinong bahagi ng utak niya iyon. Somehow, subconsciously, gusto niya makatagpong muli ang lalaki sa isang magandang sirkumtansya. Nakita ni Cassandra ang pagguhit ng pag-alinlangan sa mukha ng lalaki. Pero hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Itinaas nito ang 2 kamay nito at inabot ang mukha niya. Nanlaki ang mga mata niya, pero hindi niya magawang kumilos nang maramdaman ang thumb finger nito sa may baba niya. Iyon lang at muli ring binawi ang lalaki ang kamay. I'm terribly sorry, miss. Wika nito. Biglang nag-iba ang tono ng boses nito. Tama ka. Napagkamal lang kita. I'm sorry. Gusto niya magalit, kung hindi lang sa sinseridad na tono nito at sa kalituhang biglang gumuhit sa mukha nito. Nagipit lamang siya ng balikat para ipakita dito ang pagkakasual niya na malayo sa nararamdaman niya. Well, lahat naman tayo nagkakamali eh. Wika niya sa pinakakasual din tono. Nakahinga siya ng maluwag na matanaw niya si Jose. Nice meeting you, mister. Narin na kasi ang guide ko eh. Tumaas ang tingin ng lalaki sa hinayon ng mga mata niya. Ang paghakbang ni Jose papanghik sa hagdang bato ay napigil ng makita ang lalaki. At nanatiling nakatayo lang na tila ba naghihintay ng instruction. Kung mula kanino ay hindi nito matiyak. Humakbang si Cassandra pababa. Tayo na, Jose. Bahagya nanginginig ang tinig niya. Aware siya sa mga mata ng lalaki na tila dart sa likod niya. Nakadama ng bahagyang panghihinayang at hindi man lang ito nagpakilala sa kanya. Kanino siya ipinagkamali nito? Mama, napagkamalan din po ba kayo ni Sir Sturgeon? Basag ni Jose sa pag-iisip niya. Nagsulubong ang mga kilay niyang napatingin siya sa mirror. Sturgeon? Opo mama, yung pong kausap niyo kanina. Kilala mo si Jose? Opo. Ang pamilya po ni Sir Sturgeon ang may-ari ng hotel na tinutuluyan ninyo. At isa po siyang doktor. Iyong pong sa mga bata. Napasandal siya nang wala sa loob sa upuan. So, doktor pala siya. Pediatrician. Maya-maya ay pumasok ang mukha nito sa isipan niya. Napangiti siya nang maalala ang lalaki. Kung paano nagsalubong ang mga kilay nito. Kung paano nangunot ang mga noon nito. Kung paano naningkit ang mga mata nito. Kung paano ngumuso ang mga labi nito. Ang buhok nito, magi ang gupit nito, ay nababagay sa kanya, ay iniisip pa rin niya hanggang ngayon. Muli siyang napangiti. Napagkamalan niya ako, Jose. Bahagya natawa ang guide. Nung una kayong dumating sa hotel, ma'am, ay namangha din po kaming lahat. Sa biglang tingin po kahawig ninyo po si Ma'am Hana. At madilim din po kanina. Kaya hindi po kayo hustong na pagmasdan ni Sir Sturgeon. Wala siyang masabi.
Naisip ang mga matang nakatutok lahat sa kanya nang dumating siya sa hotel. Pero itinuring niya lang yung ordinaryo. Sanay na siya sa mga matang nakasunod sa kanya, lalaki man o babae. Para naman lahat ng nasa Davao ay hindi ordinary. Hindi ang lugar na ito. Pero yung lalaki kanina ay kakaiba. Hindi niya mawari. Wala sa loob na nahawakan niya ang bahaging din naman ng lalaki kanina. Muli ay napangiti siya habang dinadaanan ng kamay niya ang bahaging iyon ng mukha niya.